gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa ating bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikik-apit, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at angal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Sapagkat inyong nalalaman na bawat mapaki-apit o mahalay o sakin na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang pananahan sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag ng Panginoon. Bakit kayo dahil ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-igod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibinubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kaya-iyang sabihin. Verse 13, subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at kumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliwanag sa inyo. Pagpalain ng Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na kasulatan, tayo po ay sabihin ng manalangin. O aming Ama, samahan mo kami sa aming pong pag-aaral. Ako, Panginoon, pag-ibig ko, channel, bless you. We flow towards our bless our time together. Amen. Mga kapatid, napakaganda ng ating pag-aaral ngayon. At kung babalikan po natin yung last week na ating pong pinag-aralan, doon ay sa Ephesians chapter 4, 25-32, yung exhortation po sa ating ni Pablo noon, at kung ating pag-aaralan noon, ay ina-emphasize na yung malaking pagkakaiba nung yung paglakad natin mula sa ating dating pagkakaiba at doon sa ating bagong buhay. Yung paglakad natin bilang isuot tayong bagong damit, yung ating new wardrobe, kung saan ay pinapakilala na tayo ay merong new identity in Christ. At dito po sa ating pag-aaral ngayon, ay makikita dito na si Paul ay tinuloy na yung exhortation na kung paano ba mabuhay ng suot-suot po yung bagong iyong damit. At kung paano mabuhay na kung saan ikaw ay nakikitaan na ikaw ay tunay na natin Kristo. At panalitan po natin dito, sinasabi ni Pablo na in-exhort niya yung Ephesians Church. By the way, yung Ephesians Church po, tulad po natin siya at present day, para po niya San Francisco, mga mega churches, New York, Singapore, Metro Manila, pero siguro walang traffic na, walang traffic. Yun po yung estado ng Ephesians. Yung church nila ay nasa isang mega city. At dahil doon, napakaraming temptation. Kaya po, yung sulat ni Pablo dito, after niya na expound yung theological truth about being part of the church and being a born-again Christian as part of the church, ito na ngayon yung dapat ipamuhay mo sa kabila o kahit ikaw ay nasa gitna ng isang mega city. Yan po yung background ng Ephesian Church, no? At ano yung mga sinabi ni Pablo dito sa chapter 5? Pinuforbid niya dito yung immorality. May tayo po na sinasabi dito, immorality, greed, and filthy language. At ini-encourage niya yung mga believers na instead of doing that or living in that kind of sinful lives, ay mabuhay tayo sa
liwanag. At itong section na to ay pinuportray lang yung contrast ng lifestyle ng isang sinful non-believers at those with that of the believers. So in particular, yung difference po nito ay na-highlight na sinasabi na yung mga unbelievers ay nasa kadiliman at yung mga believers ay nasa liwanag. So it's a total contrast between darkness and light. At itong section na to ay pwede natin hatiin siya sa dalawang part. Yung una ay si Pablo ay winawar niya or binibigyan niya ng babala yung mga membro ng church, especially those who are engaging in sexual immorality and greed. Sabi nga doon, hindi dapat yan na mabanggit sa inyo. Sa English, mas maganda po siya, which should not even be named among believers. Yung sexual immorality and greed should not even be named among believers. So dapat hindi nakikita ka na gano'n ng mga believers. And then, sinunod din po doon yung pati ng vices. Sabi doon na dapat i-avoid ng mga nakakabasa ng sulat niya. O tayo, yung mga kasya, ano ba yung mga sins na yun na dapat, o yung mga vices na yun na dapat i-avoid. Well, technically, lahat ng vices dapat i-avoid natin bilang mga mananampalataya. At si Paul, ngayon pa man, hindi siya nagtapos doon, nagbigay din siya ng motivation para paano maiwasan itong mga bagay na ito, itong behavior na ito. And then, he commands or he instructed his leaders in church not to be deceived. Yung mga maling na turuan at yung mga empty words, yung mga walang kwentang mga salita. At yung second part, nung pag-aaralan natin, ay yung pinipresent ni Paul, yung tuloy-tuloy na contrast between kadiliman at liwanag. Yan po yun. At kung paano tayo bilang mga mananampalataya o kung sino man ang naking Kristo ay dapat lamang mabuhay ng may liwanag at nakikita yung liwanag sa buhay niya. At winawar niya rin ang mga taga-Ephesians, ng mga believers na huwag tayo maging partners ng mga nasa kadiliman. Bagkus, tayo ay lumakad ng nasa liwanag at ng may liwanag. At sabi pa doon ay huwag na huwag tayong makikisama sa mga gumagawa ng kadiliman. At bagkus, i-expose natin yan. Ilabas natin yan lahat yan. Kaya po ang mensahe natin ngayong umaga, mga kapatid, ay ang mga mananampalataya ay kailangang lumakad bilang mga anak ng liwanag. Iwasan ang lahat ng uri ng immoralidad at kadiliman upang ilantad ang kasalanan at mamuhay ng naiiba sa mundo. So, believers must walk as children of light, shining all forms of immorality and darkness to expose sin and live lives that contrast with the world. So, sabi natin kanina, we are pilgrims in this world. Our citizenship is in heaven. And therefore, kung gano'n na ating citizenship, dapat makikitaan yung ating buhay na in contrast with the unbelievers. Kasi kung makikita yung buhay natin, nakapareho lang ng unbelievers, eh bakit ka pa naging Kristiyano? At doon, nagpapakita yung positive command ni Paul na we have to imitate God and walk in love. While sinasabi niya yung mga command na to, negative command and positive command, ang unang sinabi niya sa verse 1 and 2 is to imitate God and walk in love. So yun po yung ating umbrella na behavior dapat na taglay-taglay natin bilang mga Kristiyano. That we imitate God and walk in love. So, may dalawang bagay tayo. Let's break it down into two parts ng ating pong mensahe ngayong umaga. Ang una po, yung the need to avoid ungodly behavior o yung pangangailangan iwasan ang di maka-Diyos na pag-ugali. At yung pangalawa, yung the need to expose ungodly behavior o yung pangangailangan ilantad ang di maka-Diyos na pag-ugali. So,
Unahin mo natin yung the need to avoid ungodly behavior. Yung pangangailangan iwasan ang di mga-Diyos na pag-uugali. So si Pablo, tinuruan niya tayo dito sa talata na ang responsibility natin bilang mga mananampalataya is to stay clear. Iwasan ang sexual immorality, ang greed, at inappropriate language. So ano-ano ba yan? So, itinuturo ni Pablo na mayroon tayong pananagutan. Tayo ng mga mananampalataya na iwasan ang sexual na immoralidad, kasakiman, at di angkop na pananalita. Ano ba yung sexual immorality? Dito sa teksto na pinag-aaralan natin. So ito yung sexual activity of any kind outside of marriage. So in short, adultery, di ba? In legal terms, adultery siya. So iwasan natin lahat ng sexual activity outside the married life. So kung ikaw ay single, ito yung fornication. So adultery and fornication, hindi dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Ang next, yung impurity. Kapag ikaw ay sexually immoral, impure ka. It just goes to show. But generally, ito yung uncleanness, madumi, karumihan. Okay, sabi ko, it is often coupled with sexual immorality. Ano po sabi sa Galatians 5:19? Sabi po natin, ngayon ay ahayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiabid, karumihan, at kahalayan. Diba? Mahalay, madumi, yung pakikiabid, yun yung impurity. Next, yung sa tatlo, yung covetousness. Sexual immorality, impurity, now covetousness. Ano ba yung covetousness? Ito yung greed, yung gahaman ka. Probably including wealth. But if we consider yung text ng pinag-aaralan natin, sexual greed. Kaya yung sinasabi ni Paul, let's avoid all these vices. Itong triad ng sins na to. Kung may Chinese triad, meron din sexual sinful triad. Ano pa yun? Kagaya ng mga nabanit ko kanina, yung sins of speech that carry sexual connotation. Ano yung mga sins of speech na yun that carry sexual connotation? Number one, sinabi din dyan sa teksto na pinag-aaralan natin, yung filthiness, yung karumihan. Ito yung in defiance of social and moral standards, resulting into disgrace, embarrassment, and shame. Yun yung filthiness, yung karumihan na i-define mo yung social and moral standard. Ano ba yung moral standard? The Decalogue, the Ten Commandments. When you defy that, when you disobey that, you are filthy. Madumi. Kaya sabi natin, walang taong makakapagsabi na siya ay sinless. Dahil lahat tayo ay nag-violate ng Ten Commandments. And if we violate yung Ten Commandments, yung moral standard ng Panginoon, it will result in disgrace, embarrassment, and shame. Ito, sige, dadagdag pa po natin. Ano po yung pangalawa after foolish talk, after filthiness? Foolish talk, o yung hangal na pagsasalita. Ito po yung, dito sa pinag-aaral, kaya na sinabi foolish talk, ito po yung mga umaatay ng party, ng mga banquet, ng mga kasayahan, na kung saan merong pag-inom ng alak. At kapag ka umiinom ng alak, kapag ka nalalasing, sabi na, espiritu na yung alak na nasa kanya. At kapag siya ay naging drunkard or drunken siya, ay nag-result into sexual immorality, which is common. Kaya iniiwasan ang tinuturo sa ating mga mananampalataya, especially to the younger people, iwasan ng mga bar. Okay, bar, pwede. Pwede ka malasing sa kape, pero magpapati kay puso mo, hindi ka. No, seriously speaking,
Iwasan natin yung mga bar kung saan nag-offer ng alak. Kapag nandun ka, you will be tempted to drink. Kapag ka nandun ka, ikaw ay malalasing. Kapag ka ikaw nalasing, kasama dun yung foolish talk, karumihan ng pananalita, at sexual immorality. At hindi lang doon nagtapos yung crude joking, kakambal ng foolish talk. Ito yung pagbibiro na di nararapat. Ayan, greatest din, magaling sa magbiro. Tayo pagbibiro, marami akong nasasaktan. Marami akong isang kahit sa kapatiran, but praise God, yung binabago ng Panginoon niya. At mga kapatid, ito yung sinasabi sa kasulatan ng pinag-aaral natin, yung mga, yung seemingly clever humor na ganda. Galing yung joke ko. Pero, sometimes, hindi na sobrang sa green jokes. May malicious and may sexually vulgar ways. At minsan yung mga nakakatawa, hindi. At yun ang pinapaiwasan sa atin ng ating Panginoon. Itong mga kasalanan na itong mga kapatid ay huwag sana mabanggit sa inyo. Ibig sabihin, huwag sana makitaan ng ating community dito sa kapalaran ng mga ganitong kasalanan. Kasi, hindi ito nararapat sa mga banal. Diba sabi natin kanina sa ating Sunday School, kayo pinaging banal at kayo pinapaging banal. If you are being made righteous, and if you are being sanctified, iwasan natin ito. And these things ought to be absent in the body of Christ. These are supposed to be outside the body of Christ. Hallelujah! Tayo mga mananampalataya at kaya ang motivation ay i-avoid natin itong mga kasalanan na ito. Kasi hindi ito proper among us, among saints. It is out of place. Kaya nga po, nang ginagawa ng mga iglesia, na kung ikaw ay mahuli at malaman na mayroong ginagawang kasalanan nito, ikaw ay dinidisiplina. Kasi this is out of place from the body of Christ. And believers are told to be holy and blameless before God. And how can you be holy and blameless if you are doing these sins? If you are hiding these sins from your brethren or from your family? It is shame. And this behavior, mga kapatid, kaya natin pinaalis siya. At sinasabi yung iwasan natin yan. Kasi, it has to be consistent with our new wardrobe na pinag-aaralan natin. We wear the new dress, the new clothing, the new wardrobe. And therefore, yung identity natin with that new wardrobe is in Christ. Kaya dapat iwasan natin yung mga ganyan. Because we are God's chosen people. We've been called the holy calling. Natin sa dami-dami sa billion number of people living in this world, you are chosen. You are holy. The priesthood. The chosen people of God. And then you will commit these sins. So ang punto ko mga kapatid, that these behaviors must be avoided. Because we have this new identity in Christ. Ang mga pag-uugali ito ay dapat iwasan sapagkat ang mga mananampalataya ay may bagong pagkakakilanlan kay Kristo. At hindi naman dinideclare ni Paul na anyone who commits this sin is excluded from God's heavenly kingdom. Kung ikaw ay mananampalataya at nagkaroon ka ng ganitong kasalanan, hindi naman automatic, ibig sabihin, tanggal ka na sa kingdom ng Panginoon. Pero, ang warning ni Paul, kapag ikaw ay nag-repent sa ganong kasalanan at nirestore ka sa fellowship
sa church, and then inulit mo, restore ka ulit, inulit mo, ibang usapan ng iyo. If you persistently committing the sins, nahirap na kung matawag kayo bilang isang Christian. Kasi Christian will always live to be like Christ. A Christian will always imitate the image of Christ. And no one will commit the sins if you are imitating Christ. Kung ginagaya mo si Kristo at iniimitate mo sa inyong buhay, hindi ka magkakasala ng ganito. Kung magkasala ka man, He is faithful and just to forgive you your sins and cleanse you from all your unrighteousness. The problem with Christians, ginagawa itong license to commit that sins all over again. Hindi po. Hindi po ito license for you to commit the same mistake over and over again. Kasi nagpapakita yan na ikaw ay greedy doon sa ganong kasalanan. And if you are greedy to that kind of sin, ikaw daw ay isang idolater. At if ikaw ay idolater, ikaw ay walang pwesto sa kingdom ng Panginoon. Sabi nga po ni Brian Rosner sa kanyang book, Greed as Idolatry, he defines greedy as those who have a strong desire to acquire for themselves more and more money and possessions, including other wives' possessions or others' possessions. Because they love, trust, and obey wealth rather than God. Mga kapatid, kaya ang offer ni Paul, a second warning, ay really to avoid sexual immorality. Because why? Because God's wrath is coming. Darating yung matinding galit ng Diyos. Yung judgment ng Panginoon ay kasunod ng kanyang wrath. And that's why Paul is, he began by urging his readers, let no one deceive you with empty words. Bakit? Kasi meron mga magtuturo sa inyo, hindi, okay lang, hindi na kasalanan yan. 1 John 1:9, maling gamit ng kasulatan. Sabi nga natin kanina, it is not our license to sin and sin, to sin and sin, committing the same mistake all over again. Maintindihan mo ba kung unbeliever mag-advise sa'yo ng ganun? Kasi it's a worldly standard. It's a worldly norm. Pag pero sa isang Kristiyano, professing Christian, i-advise ka ng ganun. Iwasan natin, mga kapatid, yung mga ganun, ng mga mangangaral. O hindi lang mangangaral, mga Christians who take sin not so serious. But we as Christians, we have to take sin seriously in our lives. Bakit hindi bilo ang kasalanan? Dahil namatay si Kristo para sa kasalanan. If you continue on sinning, you want Christ to die all over again? You want Christ to die again and again and again? No. God forgives. And only save once. And you are only to live your Christian life once. Harmful kasi yung turong ganun eh. Na pwede mo ulit-ulitin, yung mga false teacher yan. At yun ang sinasabi ni Pablo, let us turn away from those ungodly teachers. False teachers that teaches ungodly passions. Kaya ang warning ni Paul na dapat yung mga ganitong practices ay dapat i-expose. Iba tayo mga kapatid, praise be to God. Mga mananampalataya will never face that kind of God's wrath and judgment because they have been sealed with the Holy Spirit
Kayo ay selyado ng Holy Spirit. Kung kayo talaga ay na kay Kristo, kayo ay selyado ng Holy Spirit. And no one can snatch you away from God. And no one can take away your salvation. Because the Holy Spirit has guaranteed your inheritance. Kaya na dapat namumuhay. Na nakikita na may banal na Espiritu sa iyo. Pero yung wrath of God, ito ay naka-reserve doon sa sons of disobedience, sa mga anak na mga hindi sumusunod. Ito yung mga unredeemed, unbelievers. And sadly, mga kapatid, sa isang community, sa isang church, walang perfect church, na lahat doon ay sure and guaranteed na lahat doon ay believers. Some of them probably are not believers. Some of them probably are there in the church for the reasons unbeknownst to us. Hindi natin alam kung bakit nandito. And let us be diligent. Napantayan natin. Huwag tayo sana magkaroon ng ganong klase mga kasama sa examination. So, ang kalib. Importante po na let us resist temptation sa mga sila nila. Kaya kailangan mo nila yung flee away. Flee temptation. Kung minsan naman masyado mayabang, imbis na flee away, flee towards temptation. Hindi, nasa akin naman yung Espiritu, kaya ako tagumpayan ko yan. Do not tempt the Lord thy God. Hindi mo kilala ang iyong kalaban kung gano'n ang iyong kalaban. Because the enemy is like a roaring lion, ready to devour you. Kakainin ka. Di ba yung sample ng isang nag-try ng casino? Hindi alam. Ako po kasi I worked in the industry before na kung saan nag-install kami ng security system sa mga casino. Yung CCTV. Pag nakita ka kasi pumasok ka sa kanilang pinto ng gaming floor, ako'y bago. Kung saan siya pumunta, susundan ka ng camera na yan. They make sure na mananalo. Sa unang tayo. Unang tayo mo na, kasi kung matutuwa, swerte mo. Hanggang sa nagumong ka na sa mali. Nagumong ka sa sugal, napaumpas ang utang, nagkaroon, marami ng pera na papala sa casino, nagkaroon ka ng sexual immorality, nabawa ka sa utang, nabenta ko ang iyong mga properties. Hindi wala kayo ng asawa ko ng balikan mo, etc. Because nakapagiging the lesson that you have to flee away from temptation. Hindi ko kaya. Yes, you are victorious, but do not tempt the Lord thy God. Yung sabi ni Christ, when he was tempted by the devil. So, yung mga temptations na ito, yung mga sins na sinasabi natin kanina, let us, ang unang challenge sa inyo, let us avoid all this ungodly behavior. Iwasan natin ang lahat ng pag-uugali hindi ng Diyos. Case in point, yung mga mas older sa atin, kailangan nyo si James Water. Alam nyo kung paano siya nag-fall sa ministry. Nag-hire siya ng prostitute. Dinadala niya sa hotel. Every time na siya ay merong ministry outside. Si Rabbi Zacharias, more recently, he was found to be unfaithful. Adultery, sexual immorality. And then ito malungkot. Reformed teacher, Stephen Lawson.
he was discovered to be in a relationship with a much younger lady in her 20s. And now, again, another prominent Reformed teacher, si Samuel Renihan. They were teachers of scriptures, pastors, but they failed. Just like David, King David. He was supposed to be in the war, pero siya nagpahinga, chill-chill lang, sa balcony. And nakita niya si Bathsheba. Then let's find out down. The man called after on God's heart fell into sexual immorality. Ano ba sunod? Murder. Pinapatay niya. Asawa ni Bathsheba. Makikita natin yung consequences of sin na kagaya niya ng kapatid. That's why believers must not associate with ungodly lifestyle of non-Christians other than avoiding all of those sins, because the wrath of God is coming to those who are disobedient, and we must not participate this kind of behavior. The idea that we should not embrace any false teaching or immoral lifestyle, mga kapatid, ay associated yan doon sa mga sins. Bakit may mga false teacher? They were there. They are there to gain something. Out of greed. Sabi sa talata natin, therefore do not become partners with them. So, ibig sabihin po, be imitators of God. Be imitators of God. So, second point, the need to expose ungodly behavior. Ang pangangailangan ilantad ng limang Diyos sa pag-uugali. So, si Paul, in-encourage siya yung mga Christian community o yung Ephesians church to expose ungodly deeds and conducts. So, yung mga nabanggit natin kanina, gusto ni Paul na-expose yan. So, if we know someone, a brethren, kapatiran natin sa ating community, sa ating iglesia, na may ganitong kasalanan, huwag natin itago. Huwag natin i-condone. Huwag natin hayaan yung kapatid na yun ay malubog sa kasalanan. Pagkus, i-rebuke natin siya. Sabihan natin siya, i-restore natin siya in faith. By way of asking that person to come back to the gospel, to go back to the gospel and repent. And enjoy the fellowship with God. Kasi kapag nandun ka sa kasalanan mo, wala ka sa fellowship for sure. Hindi mo na gusto yung makisama sa iyong community with the believers. Ang gusto mo na kasama yung mga unbelievers doing the same thing. So kung kailangan, i-rebuke mo kapatid na yun, i-rebuke mo natin. At kung hindi nakinig, galing natin sa ating pastor. At pag di ba nakinig, galing natin sa church. And the church will be the one to impose discipline on that brother and sister. Ito yung karapat-dapat sa mga Kristiyanong tunay. Na consistent sa ating identity, we hate those kind of sins. Iniiwasan natin yun, at kung meron tayong kapatiran na gumagawa nun, sinasabihan natin siya. Huwag natin siyang hayaan na manatili sa kadiliman. Bagkus, galing natin siya sa liwanag. Dahil yung liwanag ay the light of this world. Christ is in me, dadalhin kita kapatid doon sa liwanag. Ginamit dito yung darkness, metaphorically kasi, para mag-communicate na yung nandoon sa moral sin na yun, sa moral standard ng buhay na yun, ay totally nasa darkness. Naka-experience na ba kayo ng total darkness? Have you been to a place, talagang wala kayong makitang liwanag?
Diba ang feeling, ang pangit? Nakakatakot. Hindi mo alam ano yung nasa tabi mo, nasa harap mo, nasa likuran mo. That's what Paul is trying to say. Iwasan mo yung buhay na yun. Kundi, hanapin mo yung ilaw. Yung source of light. And the source of light is Christ Himself. And you, as Christians, illuminate that light coming from Christ. Lumiliwanag. Hindi po mirado lumiliwanag. Ang mundo ang paligid dahil nasa atin si Kristo. Let your light shine before men. Like a city on top of the hill. Like a city on top of Taytay. So people will know and see that God is your God. And Christ is your Lord and Savior. Let your light shine before men. Mga kapatid, we were once darkness. Lahat tayo ay dilim, kadiliman. But now, we are light in the Lord. What a thing of beauty. Ikita natin na you are the light. And you are commanded to walk as children of light. Nakikita niyo ba yung sarili niyo gano'n, mga kapatid? Or you are children of darkness. Not confused. You are here. And I've seen your faces many times now. You are here in this church, in this outreach, worshiping and serving God every Lord's Day. And if you are not being seen as the light of the world after this gate, then you have to check yourself. Mananampalataya ba talaga ako? You have to check your lifestyle. Does it conform dun sa reality of being a new person in Christ? Of being the light of this world? Diba the sequence is from darkness to light, and that light will shine so that you can be the light of this world. Are you being transformed that way? Are you being renewed that way? Do you have the relationship to that light of this world? Or not? Wala, mga kapatid. Ask yourself. Believers must continue to expose the darkness. Probably not just the darkness in your community or in your place where you belong, but also in your church. Baka may mga natatago pa kayong mga vices, mga kasalanan na inaalagaan nyo. Meron, si Jerry Bridges, meron siyang book na respectable sin. Meron po kayo pagkakataon, get a copy of that book by Jerry Bridges, Respectable Sins. Those are the sins that hindi natin nakikita, pero nagagawa natin araw-araw. Na ina-harbor natin sa puso natin araw-araw. Sin of lies, sin of sin, sin of unforgiveness. These are the sins that we need to expose so that Christ Himself will take care of that sin. So, my brothers and sisters in Christ, repent of your unconfessed sins and be the light of this world. Because walking as children of light also requires of us to be always repentant. Mahirap ka mag-rebuke ng iyong kapwa kung ikaw mismo ay gumagawa din pala ng mga ganong kasalanan. And that will bring out unfruitful
work darkness. Dapat tayo mga kapatid, we have to lead someone from unfruitfulness to a life of the fruit of the Spirit. Galatians 5:20-22. Iwasan natin mga kapatid, yung mga ganun. Yung mga sinabi natin mga kasalanan. Sabi nga sa 1 Timothy 5:20, sila naman nagpapatuloy sa pagkakasala ay sawayin mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may matakot. So not only nabibigil mo yung kapatid na yun, but you also cause others to commit the same sin. Kumbaga winawarningan mo yung mga iba mong kapatiran. Yun yung sinasabi natin na i-expose natin yung mga ganong gawain. Mga kapatid, let us be the light of this world. And those who participate in the darkness, patuloy lang po natin sa kanilang i-share yung light of this world. Patuloy natin ibalik sila o ituro sila doon sa krus ng Calvary na kung saan si Kristo ay namatay para sa kaligtasan nito. Kung sila ay susumbong ng kanilang buhay kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, sila ay magkakaroon ng liwanag na ibinibigay ni Kristo upang ang kanilang darkness, yung mga kasalanan na ina-harbor nila sa kanilang buhay ay kanilang iiwanan. Hindi po ba mas offensive sa Panginoon Diyos na nagsasabi tayo na tayo mga Kristiyano pero hindi naman natin ginagawa ang pagiging Kristiyano? Magpus nakikitaan pa tayo na lahat ng mga ganitong uri ng kasalanan. And worse, nag-i-engage pa tayo sa ganun sa mga klaseng kasalanan. Ano po sabi ni Pablo kay Titus, Tito, chapter 2, verse 15. Ipahayin mo mga bagay nito, mangaral ka at sumaway na may buong kapamahalaan. Huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman. Mga kapatid, people will mock you, will even humiliate you when you're with them. Pag sinasabihan mo yung ibang tao kasi medyo defensive. Pero sinasabi ni Pablo sa kanyang disipulo, huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman kapag ka ikaw ay nag-religion. Kasi we have to discern what is pleasing to the Lord. What is pleasing to the Lord. Alam niyo po yung, kilala niyo po ba si Corrie ten Boom? Corrie ten Boom po ay isang kilala pong mananampalataya. Ano po ito siya ng World War II? Something like that. So, siya po ay, ang tatay niya ay nasa business ng relos. Watchmaking. Sabihin natin, luxury brand. So, nung kanilang family ay nasa extreme financial need, inobserbahan niya yung tatay niya na nagpapatakbo ng kanilang business. At yung isang wealthy customer na pumunta din sa tatay niya. Yung wealthy customer na to ay decided na bilhin yung mamahaling kilos doon sa tatay niya. Very costly, sabihin natin talagang luxury watch. Babayaran niya yung cash. Dapat naman credit card yung panahon na yun. At alam ni Corrie ten Boom, kapag na-consummate yung bentahan, lahat ng kanilang problema, financial needs ng pamilya, ay masusolve. But habang nagtatransact yung dalawa, yung tatay niya, ay bibigay yung cash ng customer sa kanya, sinabi ng customer, alam mo, galing ako dun sa kabilang store. At pinakita nyo ito, yung pagawa ko, yung nilos ko na ito. Kaya sabi na hindi na lang matipits. Kaya binigyan ako sa iyo ng bago. Ay, tatay ni Corrie ten Boom, sabi, patingin nga nung relos. Tinignan yung relos. At nung tinignan niya, konting adjustment lang kailangan. At in-adjust ko.
at ngayon at ibinalik niya dito sa Austin. Meron lang maling mistake yung competitor na. Yung competitor namin, wala. At ito sir, since gawa niya dito mo, huwag mo na itong bilhin. Solid ko lang yung pera mo. Huwag mo nang bilhin yan. At ako dun sa competitor, naniniwala ako someday that yung competitor namin, they will be good in the future sa kanilang business. Baka nagkamali na. Sabi ng nanay ni Olivengo. So, again sir, if you ever have a problem sa ginawa kong Diyos, balik ka lang sa akin. With no charge. Tutulungan kita. Now, ito, pera mo nang pinayad sa parang Diyos. Hindi mo naman kailangan na. So, yun. So, si Cory, na-horror siya. Kung siguro sa dapat ko na, okay na, sana tayo yung lahat ng ating financial problem eh. Bakit hindi mo sinabi yun? Okay na. Pero ang sabi ng tatay niya, anong sasabihin nung competitor natin? Kung nalaman niya yung ginawa natin, nagpasa pinenta natin, hindi na lang natin pinita natin. Kasi tayo alam natin, siya hindi niya alam. Hindi ba? Wala, sayang. Okay na sana tayo, mapag-over na tayo. At sabi ng tatay niya, hindi yun tayo bilang mahal na talaga yan. Gawin natin yun. It's not about the money. It's not about what we can earn from that transaction. But it's about honoring the Lord. Do you think if we do that, God will be honored? Hindi tayo magtatapat dun sa kliyente. As for the money, Cory, ask the Lord. He owns the cattle on 1,000 hills, and He will take care of us. Mga kapatid, sa atin, mga in-union with Christ, sa united with Christ in faith, ang goal natin, mga kapatid, is to please the Lord. Kahit nasa gitna tayo ng metropolitan mega city called Metro Manila or Rizal, Bulacan, what have you, maraming temptation, maraming mga pangyayari in circumstances that we will be tempted to be in the dark. We will be tempted not to give honor to the light of this world in many circumstances. But the Lord is asking us to please Him in any and every small things in our lives. And to live according to what is good, what is right, and what is true. Of course, it requires practical wisdom in applying this ethical standard to every situation. Hindi ko madali. Ang mamuhay ito. But we have Christ. We have the Spirit indwelling us. And therefore, let us live as people of the Lord. Mabuhay tayo bilang mga tao ng duwagan namin. Doon po sa verse 14, in Pergamum, sabi sa verse 14, and Christ will shine on you. Ito po ay isang promise given doon sa mga taong nag-obey sa kanila. At doon sa mga taong putting away the sins and following the example of Christ. Are you following the example of Christ? Are you connected to the light of this world? If you haven't done so, mga kapatid, today is the time. Today is the right time to be connected to the light of this world. Trust Him. Have faith. Repent of your sins. And the result ito, mga kapatid, is that the risen and the ascended Lord will shine on you. And that signifies you empowering the presence of the Lord that directs, that encourages, that sustains, that helps you in your journey as
children. Mga kapatid, malayo pa, marami pa tayo, maraming ma-accomplish if we will just be the life of this world. Sabi nga po ni Dr. Donald Gray Barnhouse, when Christ was in the world, He was like the shining sun. When the sun sets, the moon comes up. The moon is a picture of believers, the church. The church shines, but not with its own light. It shines with the reflected light, which is the light of Christ. At times, ang iglesia, tayo mga bumubuo ng iglesia, sometimes sa full moon season tayo, and dazzling with the light, with the daytime light, but there will be times, mga kapatid, that the days will not be full. And when that day comes, balik lang po tayo sa light of this world. Mga kapatid, dahil tayo bilang isang iglesia, kailangan po natin malapit po natin sa ating Panginoon sa mga close. So, sa conclusion, mga kapatid, sa close, think of His holiness. Think of His love and His forgiveness daily. Mag-continue siya. Napaguhin po kayo, mga kapatid, kung lagi natin titignan kabanalan ng Panginoon, kanyang pag-ibig, at yung kanyang pagpapatawad every day. And it will even make you like Him. Mas lalo mong na-appreciate ang Panginoon sa iyong buhay kapag ka you will live your identity as a new creature of Christ. And for the good of others, and for the good of the church, and for the glory. Tayo po ay nalangin. Dakilang Diyos at aming mga salamat. Panginoon, salamat sa inyo sa akin. Mga Panginoon, hindi lamang ito manatili in these four corners of this place, that we will carry this on our God every day. Mga Panginoon, lagi kami umuhay sa suot ng aming bagong kasuotan. Matagi kami bumukunin sa life of this world. Who is your Son, Jesus Christ. Thank you, Father. Forgive us for all those times that we sin and forget about our identity as Christians. Help us, Father, to be more and more like Christ daily and weeks. Thank you. In Jesus' name, amen.